good morning sa mga boss natin dyan. 7 o'clock na ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Siyempre, importante din pag-usapan ang mga napapanahong issue ng kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good Morning, Boss! Good morning! Gandang umaga! Gandang umaga! Ganda ng color natin ngayon na. Yes. Dalawa lang, black and white. Oo, very coordinated. Kamusta ang day nyo kahapon? Okay naman. Walang ayun, traffic diba? ngayong umaga papunta dito. Mula Mindanao Avenue. Yes, mula Mindanao Avenue. Lunes lang talaga. But in Kainta, Nako. it's really traffic. Nako. Hindi ba ginagawa bumabaha sa kasi inyo? Kasi di ba pabugso-bugso pa rin yung ulan? Magaling yung mayor namin, nagawa na ng paraan. Mayor Kit Nieto, happy viewing. Happy viewing ka, Mayor Kit Nieto. Tsaka traffic lang dahil sa ginagawang LRT. Pero in the future, mga 3 years from Kahapon now, sumakay ako sa LRT. talaga. The girl went to Baclaran. Pumunta akong Baclaran. So proud of you, Carla. Pero syempre, ngayong umaga, marami tayong mga interesting topics at live discussions. Pero alam mo, Carla, Audrey, importante pag-usapan natin ngayon ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Alright, para sa ating unang Teka Moment, kung mapapansin natin, this past few days ay talagang umiinit ang dugo at mga naglalabas na sa loobin ng ating mga netizens sa social media patungkol po sa pagbubukas ng customs sa mga balikbayan boxes ng ating mga, of course, kapatid na OFWs. Kasi yung iba sinasabi nila, yun na nga lang daw yung parang privilege nila dahil after all their hard work, ng yung kanilang mga ginagawa sa ibang bansa, yung pagpapadala sa kanilang mga pamilya, binubuksan pa daw yung mga boxes. So, syempre, kinakabahan din sila, baka may mawala or may mga masira. Pero sinasabi po ng Bureau of Customs na si Commissioner Alberto Lina na humihingi po sila ng tulong dun sa mga freight forwarders after po nang sinabi ni President Benigno S. Aquino III na i-order po ang Bureau to push back the implementation of random physical inspection on balikbayan boxes. At alam mo ba, Audrey at Carla, after noon, sinabi ni President Benigno S. Aquino III na instead daw of random physical inspections, they will do a mandatory X-ray examination of containers of consolidated shipments and balikbayan boxes at no cost to the sender of OFW. Ang Bureau of Customs plano nila na mag-procure ng K9 units at syempre additional CCTV cameras to be installed at the ports. Alam mo, isa sa mga reason dyan kasi is nakakapasok sa ating bansa yung mga dapat may tax. So nakakalusot. Smuggled. Kaya binubuksan natin. Even yung mga smuggled na mga ano. Tsaka baka mamaya kung anong may mga nakalagay doon na hindi pwede dapat pumasok sa ating bansa. That's right. Pero ito nga, sabi nga ng ibang kapatid natin, OFWs, nawawala din sila ng gamit. Like for example, electronics. Marami sa ating mga OFWs bumibili mismo sa Middle East ng mga, flat screen, lahat ng electronics. Like, cellphone kasi mas mura at nawawala daw. Pero katulad nga kahapon ng sinabi natin, sabi ng customs, pag nawalan daw po kayo ng gamit sa inyong balikbayan box, sabihin nyo lang sa Bureau of Customs dahil sila po mismo mag-i-investigate. Hahanapin nila yung gamit na nawala. Hindi, tsaka sabi naman nila, di ba, they hold, parang accountable naman sila kapag may mawalang gamit. May mga process nga lang pagdadaanan. Na matagal. Ang worry ko lang doon is baka matagal. So, kawawa naman yung pagbibigyan ng gamit na Baka yun. lipas na yung model ng TV na yan. Kasi what if ang dami? So, I guess, ano lang naman ito, experimental ba to, Audrey, or talagang ini-implement na? Noon pa man ba batas na ito? Sinabi ni Commissioner Lina. Pero bagamat ito'y batas, kinausap ng Pangulong Aquino mismo si Finance Secretary Cesar Purisima at gayon na rin si Commissioner Lina at sinabi niyang huwag niyo nang pakilaman itong mga balikbayan boxes. Ito na ang ipinag-utos ng Pangulo noong Lunes pa lamang. At napagkasundoan na tulong na lang sa mga freight forwarders na magkaroon ng mga x-ray machines, karagdagang x-ray machines, para hindi na nalulusutan. Kasi according to Bureau of Customs, may mga nakalulusot na mga kontrabando at ginagamit na rin pati yung mga balikbayan boxes kung saan nalulugi tayo ng mga around 50 million pesos a year. Wow, pero gayon pa man, yung additional CCTV camera, ito yung panuntunan, bago buksan po ang mga balikbayan boxes, ito yung napagkasunduan, dapat
merong witness na representative from the Overseas Welfare Administration o sa may OWA. Pagkatapos, meron ding CCTV. Yun yung prosesong yon. Ngayon, meron din additional K9 units. Yung mga sisiya sa atin lang na mga balikbayan boxes, yung kahina-hinala. At recorded ito. Malalaman kung kahina-hinala. Sa kanila siguro yun. Alam na nila yun? Alam na nila yun. Kumbaga, merong nakita siguro sa x-ray machines. Pero hindi po lahat ng mga balikbayan boxes ay pakikialamanan. Well, very valid naman yung reason, of course, ng customs. Why are they doing this? This is actually for the benefit pa rin of the citizen, di ba? Para rin sa security purposes. At syempre, yung sa tax din, para hindi din tayo nalulusutan. Dahil ang laki din pala nalulugi. Makakatulong din to sa economy ng ating bansa. Pero mas magandang pagtuunan ng pansin lagi, yung mga malalaking smugglers. That's right. Billion yun. Hindi yung balikbayan box. Oo, kasi hindi naman 50 million pesos lang yun. Oh well, sige, tingnan natin kung ano mga... Pero may mga updates pa tayo about dyan. Oo. Alright, at Kailangan syempre, natin tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga pag-uusapan dito sa Good Morning Boss. Audrey? Kaya mamaya, mapag-uusapan po natin population management program. Nako, parami ng mga Pilipino. Nasa 110 million na mga... Hindi pa nga tapos ang NSO, di ba? Kaya- Nagbibilang pa sila. Okay, National Crime Prevention Week. Nako, magaganda pong usapin yan mamaya. At syempre, pag-uusapan din natin yung update matapos ang pananalasa ng Bagyong Ineng at gayon na rin ang Hero Foundation 27th Anniversary at Armed Forces for the Filipinos Week. Mapapanood din natin ang Entrepenoy, Tutong Kalikasan, I Love My Culture at ang PC. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming, ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin aming YouTube page, PTV_PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!